nag-ano yung Facebook about nudity, intellectual property, saka impersonation na wala naman. Alam mo yun, hindi siya, walang ganun eksena. So, ngayon, alam nyo na, aware dito ang Facebook sa ginagawa. Okay? Pero, hindi sila, kaya nga sinasabi ko sa mga Pilipino, na mga Duterte supporters na nasa California, if you don't bring the protest outside Meta, wala. Mawawala tayo sa social media. So, you need to do that. Okay? So, nakita nyo na, ganyan ang kanilang including alleged impersonation, intellectual property infringement, nudity, and terrorism. So, Bangladesh. Okay? Bangladesh ang operations. Bakit sila very magaling? Okay? Bakit very magaling sadali. Okay. So, pati yung mga old, so, ayun na nga, di ba? Bangladesh operations. Ngayon, bakit sila magaling yung Bangladesh? Because may service talaga yan. Ang gumagawa para ang mga nagtayo ng mga yan is mga old cyber specialists sa Bangladesh. Meron pa sila niyang ginawang advertisement. Ang papakita ko sa inyo ha. Bangladesh. Ginawa ko itong content last year eh. Okay? Ngayon, yung NBI, yan ang anin ninyo. Kasi nagta-target talaga yan. Pinababagsak yung mga Facebook pages, and etc. So actually na-confirm ko na business impersonation yung reporting because someone who knows someone, ganoon na lang, someone who knows someone who can access status of Facebook pages. And ako, in-screenshot sa akin yung status ng Facebook page ko noon. At ano yung dahilan ng pag-report sa page ko, kaya na-unpublish. Kasi hindi ako sinabihan ng Meta kung bakit ako na-unpublish So true enough, ang nakalagay doon, pero hindi pwede i-publish yun kasi nga, ano yun someone who knows someone, ganoon na lang. Okay? So, eto. So, meron na tong ginawa. So, ayan. So, eto, meron ditong news, ang Netra News. Sabi, ganyan ang headline. Tapos, ang involved mismo, Director General Forces Intelligence, accused of hacking cybercrimes. Sabi niya, our boys and girls have Facebook boast the Bangladeshi Telecom and ICT Minister. So, cottage industry siya. So, sabi niya, Bangladesh Military Intelligence Agency, the Director General Forces Intelligence has established a sophisticated operation which secretly hacks the Facebook pages and profiles of opposition groups, political dissent, student activists, and journalists in apparent contravention of the country's cybersecurity law. So ayan na. Kita niyo na. So, naging cottage industry na siya sa Bangladesh. Kasi nga, maraming cybersecurity specialists sa Bangladesh. Yun ang kanilang eksena. So, ang gagawin nila is talagang i-mass reporting ka ng isang linggo to depende sa budget, no? Kasi according to dun sa mga Bangladesh yung nakausap ko, malamang ang ginastos sa page ko noon ay mga $4,000. Maliit yan para sa mga buwaya, pero sa mga Bangladeshi, it is actually a huge amount of money. Kasi kikita mo lang ng one week, ganyan. So nakita nyo na yung operations. Ngayon, paano ka ngayon makakaiwas gorgor, di ba? Makakaiwas business impersonation? Well, kung page, mas vulnerable ang page. Okay, mas vulnerable ang page unless na siguro i-register mo talaga yan sa business, kumuha ka ng business registration, business check mark or whatever, or mag-live ka na mag-live na meron talagang page name mo at may logo mo pa. Pero I don't know if that would fully work. Pero, ang protection na ninyo, yung Facebook account. Ibig sabihin ng Facebook account, ito talaga ginagamit mong pang-login. Okay, so paano mo yan mapoproteksyonan? Ito na nga, katulad dito, nagla-live ako ng nagla-live, ay may pangalan ko, ako talaga nagla-livestream, hindi ba? So ngayon, of course, kailangan mong mag-present, para pag-chinek, ito kasi pag Facebook account, personal, pag inano to ng Meta, pag may nag-report niya ng business, ng impersonation, mag-aasa yun ng ID. So kailangan, saka ng hindi lang ID ang inaas ng Meta ngayon, pati kailangan mong kunan yung sarili mo ng video. And then meron silang na magaganyan-ganyan ka. Alam mo yun? Kaya mahirap. Kaya ngayon, kay Trixie, someone's attempting. Kasi nga, makikita mo na may nakakita siya na may gumagawa na ng clone ng kanyang Facebook account. Kaya kayo, pag, yung mga sabi sa akin, kailangan ko kumuha ng blue check, etc., it doesn't matter. It doesn't matter po. Kahit may blue badge kayo or whatever. Ang talaga niyan is they will attempt to mass report you for a lot of reasons. Okay? And ako, ilang beses na lang ginagawa yan. Kaya yung Facebook, actually, after recently, yung Facebook, kasi pakita ko sa inyo yung security settings. Security settings. Password and security. Gusto niyo makita ang password ko? para may partida. Okay. So, pag makikita mo yung security, ng Facebook. Okay. Like, for example. Okay, yeah. The Advanced Protection. This Advanced Security Program helps defend your account from unauthorized access. So ngayon, ang Advanced Security Protection kasi,
we've designed this advanced security program to help protect accounts like yours. Your account, kita mo, why? Pag yung account mo, your account's the potential to reach a lot more people than an average Facebook users. Hackers are motivated to attack accounts that have a lot of followers, run important pages, or hold some community significance. To help defend against these attacks, we require to enable this advanced security program. So ngayon, nila-roll out lang kasi nila to sa mga may malaking following, yung advanced security protection. So, makita, babasahin natin, advanced security protection. Advanced security protection, Facebook. Ngayon, kasi nakikita nila na ilang beses na akong sinasubject ng mga kung ano-anong walang kwentang reporting, kung anik-anik. So ngayon, na-qualify ako sa advanced security protection. So makikita nyo dyan, May 2024 lang nila yung ginawa. So sabi nila, what is advanced protection? We know that certain people in the public eye can become a target for account compromise, attempts on social media platforms, including Facebook's. Accounts that face increased risk may need additional protection. That's why we created Advanced Protection. Advanced Protection help these high target accounts adopt stronger security protection by simplifying security features like two-factor authentication. It also provides additional security protection for people's accounts and pages, including monitoring for potential hacking threats. So, anong ibig sabihin yan? So, sabi niya, we're currently rolling out advanced protection to more and more users around the world. People who are eligible for advanced protection will see prompts on Facebook to learn about the program and enroll. So, ngayon, iba pa to sa two-factor authentication, ha? Iba pa to sa two-factor authentication. So, ibig sabihin yan, kung nire-report ka, makikita nila yung malicious attacks sa Facebook mo. Halimbawa, nire-report ka ng business impersonation, makikita nila yan. So, minomonitor. So, hindi ka basta-basta i-down. Kukuha ka ng identity check. So, that's advanced security protection. Hindi ba bago ka nila i-down? Kasi yung pages, ibang pages, mahirap naman kasi magbigay ka ng identity. Paano mo papakita ng identity? Ikaw yung pangalan dun sa Facebook page. Itong Facebook page, kasi everyone can make a Facebook page. So, itong pag-account, mahirap kasi kukuha ka ng identity, gaganon-ganon ka pa sa ganon yun, gaganon-ganon ka pa sa video, oh. May papadalang link yung Meta, tapos gaganyan-ganyan ka pa sa video. Okay? Saan pinapadala sa akin ng Facebook yung ganong verification? Messenger. Hindi nila pinapadala, makikita ako ng notification sa Facebook Messenger mismo. Okay? So, ganon yung advanced security protection. Tapos, magaganon-ganon ako sa video. Okay? So, ngayon, ayun na, ni-roll out na sa akin yun ng Meta. Siguro nakikita nila na ginugurgur na ako ng bonggang-bongga at ayun na nga, kasi nga, malaki yung following ko, malaki yung views ko. Ang views ko is about 500,000 na. So ngayon, ang gusto nilang gawin is talagang gurgurin talaga tayo ng bonggang-bongga sa kahit anumang paraan. Kasi nga, this is all in preparation for the impeachment of Sara Duterte. Okay? Kaya nga, sinasabi ko na sa inyo, okay, i-follow nyo na ako, mag-open na kayo ng Substack. Okay, Substack. Pakita ko sa inyo. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin sa Substack, please do so. Okay, huwag nyo na akong payuhan kung ano man bubuksan ko. Ito ang aking choice. Wala kayong magagawa. Ngayon, kung gusto nyo talaga akong i-follow, active talaga kayong follow, go to Substack. Ayan, may instruction dyan. Okay. So, ayan ang aking Substack account. So, meron niyang app. So, para rin siya parang Facebook, pero ang ano nito is really newsletter. Ibig sabihin, pag ako nagpo-post sa Substack, diretso sa email nyo. Pagka-click ko ng post, diretso yan sa email niyo. So you don't miss any post. You will read it directly through your emails. Kaya kung mawala man ako, check your emails kasi dun na ako mag-update diretso sa emails niyo. And of course, you can share it on your Facebook. Pero mas maganda, you forward it to your friends' email, pwede rin sa mga WhatsApp ninyo, sa Facebook Messenger, Facebook groups, di ba? Ayun ay kung interesado lang naman kayo. So, ayan na nga, asianscholar.substack.com. So, ano ba nangyayari dito? So, nakita nyo na, di ba? So, ayan na. Okay. Isulat nyo na yan sa inyong papel. Yung app ng Substack, you can download via App Store. May App Store sila. Pwede siya sa Apple App Store at iOS. So that you can, sa app nyo lang i-check. So, ayan. Ayan ang pa-follow nyo. You need an email address or a Substack app in order to subscribe. Pero mas maganda, sa email niyo para you don't miss anything. Diretso sa email niyo at wala po itong troll. Okay, bakit walang troll? Kasi magre-register ka email. I can see yung mga nag-register sa akin. Okay, ngayon kung may mga away dyan sa comment section, dyan sa newsletter, alam ko na kung sino, di ba? So ayan na, so mahirap dyan makipag-troll. Okay, hindi kayo basta-basta makakapag-troll kasi malaki ang barrier ng entry. Kasi para makapag-troll ka, kailangan babasahin mo ako sa email mo. So maraming trabaho, masyadong mahal. So mag-subscribe na kayo dyan dahil paulit-ulit ko doon sinasabi, I am a writer and this is the best platform right now for writers. Okay? So, ayan na, nakita nyo ng maigi kung ano ang ating mga, ang ating
plan B. Actually, this is not my plan B, but my backup plan para I'm always communicating with you. Hindi ba? Hindi nila, ang Substack ay hindi po nila ito mapapatumba dahil diretso ang content sa email ninyo. Okay? Ngayon, bahala na kayo kung i-share ninyo, i-forward ninyo yung nabasa ninyo sa other friends ninyo or i-forward ninyo sa Messenger, sa WhatsApp. Ganun po ang gagawin. Kailangan doon kasi magkakaalaman kung totoong binabasa ka, engage, no? And so far, my stats sa Substack ay nagpapakita na grabe ka-engage ba naman ang aking mga readers. So again, go there now sa substack.com. Libre po ito, wala pong bayad ng subscription. Yung ibang Substack mayroong subscription, pero ako po, this is purely free. Maybe in the future, I will have special features para naman gusto mag-support, merong additional features. Like for example, is maybe I will accompany some posts with voice para yung mga ayaw magbasa or nahihirapan magbasa ay pwede pakinggan na lang yung posts. Di ba? Pwedeng ganon. Pero syempre, dahil trabaho yun ang mas bongga, that might be for subscription for those who would subscribe only. Pero right now, itong pinaka-importante, punta na kayo doon dahil hindi natin alam ang mga nasa isip ng Crocodile Farm. Okay? So let's go guys. Punta po tayo ng Substack at i-add nyo po ako. So, maraming salamat po at ako'y nagugutom na. Okay? At ako ay kakain pa ng tanghalian. So, ngayon, ang eksena natin sa kabuhayan, baka may podcast app si Sasa. So, yung Substack po ay pwede rin po dyan gumawa ng podcast. Okay? So, doon kung magpa-podcast ako, doon din po sa Substack ko. So, it's all around writing, video, and podcast. Okay, wag niyo na akong suggestan ng kung ano-ano dahil ito na ang choice ko. Okay? Okay, so follow me there. And kung gusto niyo patuloy pang mapakinggan ako at mabasa, kailangan meron kayo nun because that is the best platform right now for writers and content creators dahil ito ay Iwas Gurgur project at diretso ang content sa inyong email. At mas maganda ang format, no? Hindi to katulad ng Facebook na pure text lang yung pwede mong ilagay dun sa post mo. Ito, traditional blogging, but it goes straight to your email. And of course, you can check as well your Substack app. So maraming salamat. And hanggang sa muli, mga ka-moisture. And ano ba masasabi ko? So ayun na ha. Pumunta kayo doon and then doon na tayo magchichikahan. Kasi maganda pa doon, pwede pa ako mag-organize ng group, ng live chat, group chat, tayo, ganyan. So kaya maganda yung Substack. Hindi pa siya uso sa Pilipinas. Kaya nga kakaunti pala yung mga Pilipino gumagamit ng Substack. Pero let's go to Substack. Lalo na yung mga totoong mga ka-moisture at gustong-gustong masilayan ng aking alindog. Okay? So kung mawala man ako sa Facebook, you will find me on Substack. Only on Substack. Wala pa akong Twitter. Yung TikTok ko, hindi ko yung magagamit because I live in China. TikTok is banned here. You cannot access TikTok with a local SIM card. And kahit naka-VPN. Local SIM card yung gamit mo. So so that's why I cannot access TikTok. I cannot use TikTok. So hindi yung sa YouTube po, hindi po akin yung YouTube na For the Motherland doon. May gumawa noon para ilagay yung content ko. Yung mga gumagawa po niya, pwede ba yung gumawa ng For the Motherland? Huwag niyo naman gamitin yung For the Motherland. Gamitin niyo na yung pangalan niyo. Wala akong pakialam kung i-recontent niyo ako. Okay? Pero huwag niyo gagamitin yung pangalan ko. Okay? Because you are recontenting. So ganun ang kumikita na nga kayo dyan sa kaka-upload niyo ng mga video ko just use your proper name. Okay, so maraming salamat. And hanggang sa muli, mga ka-moisture, and magmasid po tayo dahil ang mga kalaban po ay gagawin ng lahat para po magwagi ang kanilang mga maiitim na balak. This is for the motherland.